Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito nga pong pagkakasuspindi ng dalawang shows dyan po sa SMNI, no? Yung previous vlog natin about dito, yung sinabi nating si Badoy at Celis ay kinasuhan ni Teddy Casino ng 2 million pesos for red tagging him, and also isinama natin yung pagsususpend sa show nitong dalawang fake news fake news peddler na si Badoy at Eric. Ngayon, kasama pala sa pagsususpindi ng MTRCB ay itong show ng dati ninyong Pangulong Digong Duterte na Gikan sa Masa. Tama ba yun? Para sa masa. Kasi dyan po sa balita ng Inquirer.net through their CDN Live section, entertainment, napunta sa entertainment. Sa bagay, MTRCB nga naman. Ayan po yung article. MTRCB suspends 2 SMNI programs including ex-President Duterte. Kasi yung una nating nakitang nilabas lang na parang pinitsuran lang yata yung kay dun sa mga Duterte natics pang kay Badoy at Eric. Yung pala isinama din itong programa ng dati ninyong Pangulo na sobrang matapang daw na kinakatakutan ng lahat. Yung pala wagdu-wagdu din pagdating sa mga inchik. Luluhod at hihimurin ang yagballs ni Xi Jinping. Dito, just to give you a brief recap, kaya po sinuspindi itong kay inyong Digong Duterte because in connection with his utterance of death threats and use of profane language which the management failed to curb. Ayan po, So, alam nyo na yung death threats, yung tungkol doon kay ACT Teachers Party List si Franz Castro, talagang waging-wagi ang Makabayang Black dito, ayaw ko rin dyan sa Makabayang Black na yan kasi panggulo lang yan Saka left-leaning po yan. Yan ang ayaw natin, pero wala tayong magagawa. In spirit of fairness, in spirit of their constitutional freedom, yung rights, hanggat hindi sila kinakasuhan at hinuhuli ng ating otoridad, may karapatan pa rin sila. Ang mali lang dito ni Duterte, bakit noong time niya, hindi niya talaga fully inimbestigahan itong mga to. Kung meron talaga silang tie-up o talagang kasapi sila ng teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Kasi yan po yung pinangangalandakan nila, di ba? Kaya nga galit na galit itong mga progressive group kasi sa kaka-red tag nila Badoy at Celis at yung mga iba pa sa SMNI. At the same time, dito po sa show ni Pangulong Duterte ninyo, sa Gikan sa Masa, para sa masa, nagmumura po siya doon. Which is hindi maganda. Biruin mo, yung co-host nun, yung pastor, si Disappointing Son of God, di ba? Pastor siya. Dapat sinabihan niya na tong si Digong na bawal tayong magmura dito sa show. Dahil unang-una, this is a televised show or whatever replay. Kung replay man yan o na pre-recorded na, dapat na filter out na nila. Hindi. At hindi rin sinabihan ng pastor. Pastor ka pa man din. You have to emulate the life of Christ. Sabi niya, appointed son of God nga siya. Anong klaseng appointed son of God ka? Enabler ka, gonggong. Pasensya naman po kung makakarinig kayo ng mga harsh na mga salita dito, hindi naman tayo masisensor ng MTRCB. Kung gusto nyo, ilakad nyo kay YouTube tong channel ko, pa-delete nyo na lang, di po ba? Ito po ang statement dito ng MTCRB, base sa article na to. In a statement, the MTRCB, through its chairperson, Lala Soto Antonio, suspended the airing of Gikan sa Masa, para sa Masa, and Laban Kasama ang Bayan, both public affairs program of SMNI, a media company owned by Suara Sago. Ayan po. The board found merit
in handing the preventive suspension on the shows. So, preventive suspension. To prevent a possible repetition of these alleged infractions, which may pose a negative impact on public welfare, ethical consideration, and the overall reputation of the broadcasting industry. So, kaya tinawag po na preventive suspension kasi they are preventing a possible yung magiging outcome niyan sa public, kaya tinawag na preventive, no? You have to prevent it. Pigilan natin ang mga ganitong maling gawain nitong si Duterte at yung dalawang fake news peddler, o di ba? During the December 13 board meeting, a unanimous decision was reached to impose a 14-day preventive suspension on Laban Kasama ang Bayan, a majority vote for gikan sa masa para sa masa. The decision aligns with the powers granted to the MTRCB by Presidential Decree No. 1986, ensuring that television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. O ayan, tandaan nyo yun ha, yung PD number 1986, that it ensures that all television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. O yan. Quote, upon careful review and consideration of recent events and complaints received by the board, it was found that certain aspects of the above-mentioned programs may have violated the established guidelines and standards set by PD number 1986 and its implementing rules and regulations governing broadcast content. The suspension was effective December 18, citing Section 3, Chapter 13 of the Implementing Rules and Regulations of PD number 1986, the law creating the MTRCB. Upon this provision, the chairman may issue a preventive suspension order at any time during the pendency of the case and to prevent and to stop further violations and for the interest and welfare of the public. O ayan po. Ito po yan ha. A preventive suspension order mandates the preventive seizure of offending motion pictures and related public materials and or suspension of the permits involved and or closure of the airing movie house, wow, television network, cable TV, blah 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 blah, nandyan. Ano po yung ginagawa ng preventive suspension order? So nandyan po yun, no? Saka yung preventive suspension po is not more than 30 days from the date of issuance. Ang preventive suspension lang naman dun, ng dalawang show ay 14 days from the date, anong sinabi? December 18. O, nung Monday. So, 14 days from that, magbilang na lang sila. Di po ba? Sobra naman kasi ang pagmumura ni Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, sa ganitong ano po, yung mga maka-Duterte po, yung mga defenders of SMNI, defenders of Laban Kasama ang Bayan, at saka itong sigikan sa masa, sinasabing bias po yan. Why? Tingnan nyo po yung larawan na yan. Kinakabit nila yung desisyon ng MTRCB, particularly si MTRCB Chairperson Lala Soto. Kasi daw po sa pamamagitan ng picture na yan, guilty na siya. Na siya po ay bias. No? Partisan po siya kung tawagin. Ibig sabihin may kinikilingan siya. Bakit? Dahil sa picture na yan, guilty. O di ba meron lang silang mga parang the same narrative, lalong-lalo na yung si Hitad dito. Picture pa lang, nahuhusgahan ka na. Without proper investigation, without proper research. Pero, sabi nga nila, a picture worth 1,000 words. O, ayan. So, ibig sabihin pala, itong si Duterte ay totoong makachina. Bakit? Tingnan nyo lang po yung video na pinakita ko sa inyo. Yung mga latest video natin dyan. Yung mga pictures na kung saan uma-attend siya ng mga Chinese celebration. Ganun ang panuntunan natin para tayo ay makapag-conclude and get into a summary or a conclusion na itong tao ito ay guilty or not based on the picture like this.
So kung yan lang ang basehan, di ba yung si Hitad dito, sinasabi niyang smuggler, si Lisa dahil yung kapatid, nagpa-picture siya dun sa kapatid at dun sa business partner na sinasabi nilang smuggler. Totoo yung a picture words paints a thousand, a picture paints a thousand words ba? Tama? Sa picture, mahuhusgahan ka na. O tulad niyan kay Lala Soto, who is swearing in by none other than the Speaker of the House for a MTRCB chairperson. Yan pa lang, sabi nila bias na. Kaya naman pala, nag-decide sila. Sino yung sila? Ha? Sino yung nag-decide? Ang sabi dito, received by the board. And the board, sinong mga nakaupo sa board? Hindi lang po si Chairperson Lala Soto. Kasi lahat na lang sinisisi nyo dun sa chairman. Hindi po. It's the board's decision. Upon the investigation, mga na-receive nilang complaints, ayan. Ang tanong, bakit ang bilis-bilis naman? Hindi lang naman yan yung unang event There are precedents and precedents and precedents to that. Hindi lang yung particular event na yon. Ang dami po. So, ibig sabihin, sinasabi niyong bias ang MTRCB towards SMNI? Ba't hindi kayo muna magtanong sa MTRCB, what are the complaints? List of complaints received by the board against these two programs ng SMNI. Di po ba? Kasi yung mga followers nito, yung mga defenders nila, no? Hindi nga nagrereklamo tong dalawang show na to, pero ang nagrereklamo yung mga defenders using this picture. Nasaan? Pakita muna kayo ng ebidensya na walang katarungan yung binigay na desisyon handing a preventive suspension ang board ng MTRCB. Huwag niyong isisi kay Lala Soto yan. It's the majority wins. Hindi lang si Lala Soto ang nag-decide dyan. Even though she has the last say. Di ba? Pag sinabi niyang meron tayong ang board po, majority ang nagde-decide dyan. Di po ba? Hindi lang si Lala Soto. Kaya itong ginagamit ng mga Maka Duterte, ayan lang ang panlaban niyo Ang tawag dyan is character assassination. You're giving a narrative to your followers na mga bugok din, hindi malawak mag-isip, hindi malawak umintindi. Ito lang ang gagamitin nyo through this, yung nanunumpang ganyan. Isipin nyo, mga kababayan, kung yan ang panuntunan natin, ulitin ko, lahat siguro sila guilty na. Pati si Duterte talagang makachino. Checkwa. Di ba? Papapicture sa mga inchik. Di ba? Ngayon, mga kababayan, isiningit lang natin yun kasi narami po akong nakikitang mga vloggers ng Duterte. Ang ginagamit nila, ito, tinitwist nila ang story without giving you the proper information. It is the board. Anong sagot po dyan ng SMNI? SMNI to appeal MTRCB suspension of 2 shows. Ayan, aapila sila. Sabi po yan sa ABS-CBN. SMNI will appeal the decision of MTRCB to suspend of 2 of its shows, a company officer said on Wednesday. It is only a preventive suspension. It is not a penalty. Yes, we will appeal. Ayun yung sabi ni Attorney Mark Tolentino. Di ba nakikita nyo yan dyan sa mga hearing sa Kongreso? Siya ang legal officer ng SMNI. Alam niya Hindi penalty. Preventive suspension. Bakit? Para po, hindi lumala yung sitwasyon na kung saan lalong maiimpluwensyahan, magiging detriment sa public yung gagawin nitong dalawang shows na to. It is just preventing it. Di ba? Main argument is due process. Freedom of press. Decision of MTRCB might have conflict with the decision of Prosecutor's Office of QC. Preventive suspension is not necessarily pending investigation. There is no urgency. Ayan. Ayan po yung mga contentions nila. Hindi po sinabi dito ni Attorney Tolentino na sa pamamagitan ng larawan na ito ay nagkaroon ng desisyon ng MTRCB. Hindi sa pamamagitan ng larawan na ito na ina-impluwensyahan si Lala Soto ni Speaker Martin. Ganun po sila magmalign, viciously attacking Speaker Martin kasi siya ang nag-swear in. Yun lang. Di ibig pala sabihin, ang loyalty ni Lala Soto ay wala sa bansa.
wala sa panuntunan ng MTRCB, kundi ang loyalty niya, nagbibigay siya ng kanyang desisyon dahil ang loyalty niya ay na kay Martin. Mga gunggong pala kayo, mga sinungaling kayo, mga twisted ang inyong utak. Di po ba? Ayan, iyan po ang paglalaban nila. And it is their right to appeal. Pwede po silang mag-appeal dyan. Di po ba? Now, kung a-appeal sila, tinanggap at binasura pa rin, they can go to the Office of the President. Kasi dyan po yan, tulad nung ginawa sa ABS-CBN, remember, dun sa Showtime, nag-motion for reconsideration, binasura din. Kaya, tatakbo sila sa Office of the President. Kasi itong MTRCB under the Office of the President. It is not under the legislative. Nakita nyo? Grabe kayo eh. Grabe kayong magmalign ng tao. Di ba? Hindi nyo muna alamin mabuti eh. Ito nga, buti pa tong legal counsel ng SMNI. Alam ang gagawin niya. Kayo, iba ang pinupuntirya nyo eh. Ang gusto nyo, sirain yung pagkatao ni Lala Soto at ni Speaker kasi silang dalawa ay nag-connivance. Show us the proof, mga gonggong. Kung ang proof nyo lang ay ito, ay wala. Hindi kayo katanggap-tanggap, mga sinungaling talaga kayo. Anong pinagkaiba nyo dyan sa dalawang fake news peddler na iniidolo ninyo? Di po ba? Next, punta tayo dito. No? Ito rin, kinokondina naman nila yung pagsususpend kay Duterte dun sa kanyang show. GMA News, PDP Laban condemns 14-day MTRCB suspension versus Duterte hosted SMNI show. Ayan, yung mismong partido ng kanilang chairman na si Digong, umaalma, kinokondina ang MTRCB. Okay, so okay lang pala. Okay lang in a public arena na ang isang former president ay accustomed to cussing yung mga profanity, magmura ng magmura ng magmura. Kaya ngayon, ang mga kabataan, natututo na sa pagmumura. Nawawalan na ng respeto. Yan, mura lang ng mura kasi enable din nung pastor na co-host niya, si disappointing son of God na isang wanted ng FBI. Tingnan nyo isang wanted ng FBI, isang makatraidor na dating presidenting makachekwa, gagamitin ko na yung mga sinasabi nyo, larawan din naman eh. Di po ba? Nagkaya niyang ipamigay ang Pilipinas sa mga chekwa. Meron po tayong video dyan, sinabi niya yan. Even though it's a joke, it's not funny. Di po ba? Yung isa, yung kasama niya, wanted. Di ba? The Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, wing chaired by former President Rodrigo Duterte, condemned the MTRCB for 14-day suspension slap on the SMNI show that Duterte hosts, calling it an attack on press freedom. PDP Laban Secretary General Amy Torrefranca Neri issued a statement in response to MTRCB suspending gikan sa masa para sa masa. Ayan, kinokondina po ng kanilang Secretary General. PDP Laban as party strongly fighting and advocating for participatory democracy, condemn in the strongest terms the 14-day suspension imposed by the MTRCB on the former president program over SMNI titled Gikan sa Masa para sa Masa. Ayan. So, okay lang. It's a clear violation of freedom of the press. So, okay lang. Pagmumurahin natin tong mga to. Okay lang. Pagmumurahin ni Duterte yung mga taong ayaw niya in public. No? Nung presidency niya, ganyan na siya eh. No? So, ibig ba sabihin, yung freedom of expression ni Duterte is absolute. Di ba? Walang katapusan. Forever. Siya lang ang may forever pag sa pagsasalita ng masasama. Ganun po ba? Tama, mali. Di ba? Ano ba yung mga nakitang mga complaint sa kanya? Ayan mga kababayan, ito po yung statement ng MTRCB board. October 10, 2023 episode. Gikan sa masa, MTRCB received multiple complaints regarding ang alleged death threat. Ayan. Another death threat. Hindi pa nga sinabi dito yung pagmumuray. Death threat na lang, di ba? Pag nakarinig kayo ng death threat, okay lang sa inyo yon. Kayo dyan sa PDP Laban. Pag kayo, di net threat,
Okay lang sa inyo? Hindi nyo ba kakasuhan yung nag-death threat sa inyo? Ito in public pa. 'Di ba? Whether social media, TV, or radio. It's a form of death threat. Okay lang sa inyo? Curtailing freedom of the press, or expression, or speech. So, ibig sabihin, si Duterte, okay lang. Kasi dating presidente, wala na siyang immunity, mga gunggong. O sige, okay lang namang mag-condemn mga kababayan kasi partido niya yan. Siyempre, proprotektahan nila yung chairman nila. O, preventive suspension lang. Sabi nga ni wala namang penalty. Suspended lang silang umere ng 14 days. Walang penalty. O, para lang at least maibsan, no? Hindi lumala yung pagmumura ni Duterte ng show pa ina. Sobra ng pagdidepensa sa mga Duterte na ito, kaya nagiging mga palalo, nagiging mga spoiled brat, lalong-lalo na yung anak niyang Tamilmil. Oh, di po ba? Kayo, anong masasabi nyo? Tama po ba na i-preventive suspension itong dalawang shows na ito? Yung Gikan sa Masa para sa Masa ni Digong at itong Laban kasama ang bayan ng dalawang fake news peddler. 14-day preventive suspension. Pero, yung iba po umiiyak na sinasabing bias si Lala Soto dahil sa larawan na yan. Dahil malaki ang tie-up niya, utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Tama po ba yun? Na tama bang gamitin ang larawang ito para sabihing bias ang MTRCB? Tanong, bakit si Lala Soto lang ba ang nagdesisyon? Tanungin ko rin kayo, tama po ba ang pinapakalat nitong mga kulto ng Duterte na ito, na mga diehard supporter ni Duterte, no? Mga dayokdok Duterte supporters na ito. Hindi naman po lahat yan, kasi yung mga totoong DDS, tahimik lang sila. Pero itong mga nagkukunwaring mga DDS, tinatawag nating dayokdok Duterte supporter, sila po ang sumisira sa mga Duterte. Kaya pasensya ang Duterte. Di po ba? Kayo ang tatamaan dito dahil ano ang rationality ng larawan na yan? Di po ba? Yan po ang naratiba ng walang utak. Yan ang gagamitin nila. Kung yan lang ang gamitan, di sasabihin na natin si Duterte, makatsikwa. Sa mga larawan niya lang. Di po ba? O, yung paghalik-halik niya sa mga babae. O, sasabihin na rin lang natin na manyak siya. O, di po ba? Wala tayong sinabi sa ganon. Pero itong mga kulto nila, ayan, dahil si Lala Soto ay nag-swear in kay Martin. Diba? Mga gunggong, kakapal ng muka. Ngayon, ang PDP laban, kondena. Sige, malaya naman kayo mag-kondena. What can you do? Diba? Di korte nyo ang MTRCB. Okay, kayo na po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.